Hello everyone, welcome to my channel, Emilita Papa. This is mango cake from scratch. Gumawa tayo ng mango cake. I think it was Sunday, Easter Sunday. Yeah. Ito yung pang tatlo o pang apat na cakes. No, pang tatlo na cakes na ginawa ko. Requested by our friends here in Cayman Islands. So parang ako yata ay kanilang challenge na igawa ko sila ng cake kasi nag-staycation kami na magkakaibigan, family friend, nag-staycation kami for Easter weekend. At sila ay nag-request na igawa ko sila ng cakes. Everyday, iba-ibang cake yung aking ginawa. So, kung napanood nyo na yung unang cake ko na ginawa na strawberry cheesecake. And the next one is pistachio cake. At ito naman yung pangatlo, yung aking mango cake. So, first time ko lahat na ginawa yung aking mga ginawa na yan, except doon sa strawberry cheesecake at saka doon sa gagawin ko pa na cake, yung aking ube custard chiffon cake. So dito, syempre pinag-aralan kong mabuti ang paggawa nitong mga to kasi first time ko nga. At sakto naman, hindi pa panahon ng mangga. So, itong mangga na gagamitin ay hindi ko kilala kung ano ang lasa. At thankful naman ako na hindi siya yung ma-strand na mangga at matamis siya kahit na hindi pa masyadong hinog. And then, sa paggawa ng cake, yung ating flour na ginamit, yung mga ingredients na ating ginamit, kinopya lang natin sa isang nag-post ng mango cake niya. So, hindi ako baker, nag-aaral pa lang akong mag-bake at ako ay nag-aaral sa tulong ng mga ginagaya kong video, sa tulong ng mga nag-share na chef. So, ang tinitignan ko na mga tutorial, yun talagang binabasa ko yung mga comment sa kanilang mga ginawa at sa ginawa na nitong nag-share. Tinitignan ko kung alin yung mga comment nila, kung ano yung tama, kung may tama ba doon sa ginawa, at kung may tama ba doon sa kanilang pinanood. So, yun yung ginagawa ko. Pero, pag ikaw ay marunong sa panlasa or sa tansya, makikita mo yung kung alin yung dapat bawasan at dapat dagdagan. So dito sa mango cake na to, malaki yung binawas ko sa inilagay ko na sugar, yung aking ginamit na sugar para sa frosting. Ayan, frosting na yung ginagamit ko. Binawasan ko siya sa halip na 4 na cups na sugar, powder sugar, ang aking ginamit dyan. At yun ang hinihingi, powder sugar. Sa halip na 4, 2.5 lang yung aking ilagay. At doon sa pinaka-butter, 1 3/4 cup yung hinihingi na sugar, ginawa ko lang siyang 1 1/3. So, half cup yung inalis ko. Kaya, sobrang matatansya mo kung yung gagayahin mong video, binibigay yung tamang sukat or kasi depende sa panlasa na hinihingi sa sarili mo, sa tansya mo. So, sa pagbasa ko, sa pagsunod ko sa mga ingredients, masyadong mataas yung binibigay nilang sukat
ng sugar at hindi ako mahilig sa matatamis na cakes. So, sadyang binawasan ko. Kaya medyo kabado dahil sabi ko baka sobrang tabang naman. Pero ang result niya ay sobrang saktong-sakto. Saktong-sakto. Ang lesson lang na dapat na ginawa ko dito sa cakes ay yung isa na yan, dapat hinati ko yan sa dalawa. So, dapat yan, dalawang cake na yan, maging 4 siya. Para malalayer ko siya ng yung first layer, frosty, then mango, then cake, then frosty and mango, then cake, then frosty, and blocks of mango na dapat yun nasa ibabaw niyan. Dapat puro frosty na yung ibabaw na yan. So, lesson from that. So, lesson learned, yung ibabaw na yan, dapat frosty yan. Hindi yan dapat na crushed mango. Dapat frosty yan. And then, frosty, ilalapat ko lang and then ilalagyan ko siya sa ibabaw ng kinat na blocks, parang square na mango. Fresh na mango. Dapat, yun nasa ibabaw niyan. So, kahit bago pa lang ako sa paggawa nitong cake na to, may natutunan ako sa kanya at sa susunod kong paggawa, yun na yung aking susundin. So, alam ko na kung procedure, kung paano ang paglalagay ng frosty. Ang hirap niyang gawin, lalo na kung wala kang turntable na gagamitin. Kasi pinggan lang yung nasa ilalim niya na iniikot-ikot ko. At sobrang baba niya, kaya hirap na hirap ako. Kaya marami akong natutunan dyan sa paggawa ko ng cake na yan, especially sa pagpa-frosty. So, sa susunod, meron na akong alam at alam ko na rin kung ano yung tamang timpla at tamang design para dito sa mango cake na ito. So, that's for today's video. Ayan, ang ganda, diba? Ang ganda niya. Hindi ko akalain na mapa-flat ko or magagawa akong ganyang kaganda yung cake na yan. So, thank you so much for watching and see you again sa aking mga susunod na baking. Sana nagustuhan niyo ang video na ito. Comment lang po kung gusto niyo malaman ang mga ingredients. Ibibigay ko po ito sa inyo. So, bye-bye and see you on my next video. Bye! Wow, ang ganda niya, di ba? Kita niyo yan, oh. Nilagyan ko pa yan ng design sa may tabi-tabi. Pero lumabas naman siya na maganda kahit na medyo at masarap siya. Masarap ang lasa niya, naging sakto dahil yung frosty niya ay hindi masyadong matamis. Pwede sa may diabetes. Okay? So next time, lahat ng natutunan natin ay i-apply natin sa ating paggawa. Kaya, try and try until you succeed. Thank you so much for watching and see you all tomorrow. Bye! Watch till the end and subscribe to my channel. Thank you for watching.